Pang-apat natin mga kababayan, dahil nga po hindi pa din hanggang ngayon nakikita si pastor. Mga bossing, wala pa din eh. Saan ba si pastor kasi? Mga kababayan, tingin nyo, nasaan talaga? Sa Davao? Sa loob ng Glory Mountain? Nasa malaking dome ng Kingdom? Ayan, yan ang tanong. Pakinggan po natin tong balita na ito. Ano itinatago ang religious group leader? Ayan. Pakinggan nyo kung ano yung umpisa ng kung anong umpisang word ng UNTV. Game. Nilinaw ng Davao Police na hindi nila pinoprotektahan o itinatago ang religious group leader na si Apollo Kibuloy, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nahuhuli. Ayon kay Davao City. Kasi mga kababayan, halos ilang linggo na din po ang lumipas. Pangalawang linggo na po yata to o lakpas na pangalawang linggo, mga bossing. So ang totoo naman po dyan, mga kababayan, yung Sergeant at Arms ng Senado, mga bossing. So sila, yung dapat pupunta kay Pastor Kibuloy para ipatawag sa Senado. Ang tanong natin, bakit hanggang ngayon walang nangyayari at wala tayong naririnig doon sa Sergeant at Arms, mga kababayan. At eto naman po yung mga kapulisan, especially Davao, sila pa po yung nangungulit kay Sergeant at Arms. Bakit hanggang ngayon daw wala sa kanilang binibigay na kopya para asistehan nila si Sergeant at Arms sa pagdampot kay Pastor Kibuloy. So sabi ng pulis, wala pa din hanggang ngayon. Nasa na ba talaga? City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Caballero, hanggang monitoring lang umano sila hanggat wala pa silang natatanggap na warrant of arrest. Totoo po yan, mga kababayan. Kaya talagang ang hahanapin natin dito is yung Sergeant at Arms Yung mga kapulisan, lalo na po sa Senado naman po yan, yung warrant of arrest. Kumbaga magsisilbi lang po silang kumbaga backup nung Sergeant at Arms. Kung merong mga manlalaban sa side ni Pastor Kibuloy, at least merong mga kapulisan na makakapagsaayos. Pero eto tama, sabi ni Samuel de Guzman, ang kapal ang mukha ni Kibuloy na magsabing son of God daw siya at sa kanya ang kaluluwa ng mga tao, pero duwag siyang humarap sa Senado. Ako din po, yun din ang naiisip ko Yun din po ang tumatakbo sa isip ko Yung tipo bang halos parang lahat ng power nasa kanya na mga kababayan. Halos lahat na po. Biruin mo, universe kanya na. Mundo kanya na. May sariling mundo, si Pastor? Ano pa? Doorknob na diamond, kanya na. Mga kaluluwa natin, hindi kasama yun sa akin. Kaya nga ang punta ko is, saan ba punta ko? Doon sa ilalim. Dahil ayokong pumayag na kanya yung kaluluwa ko. Tapos sasabihin niya, son of God siya, appointed son of God siya, pero eto, hindi sila sumusunod sa batas natin. Hindi sila sumusunod, mga kababayan, sa gobyerno natin. Anong klaseng son of God yan? Yung mga miyembro nyo, 7 million kayo. Hindi nyo ba naiisip yun? Bakit kaya yung pastor namin, sinasabi, makapangyarihan siya. Pag-aari niya lahat. Pero yung tipo bang parang ayaw niyang lumitaw dun sa Senado, parang yung pagpapaliwanag lang sa kanya sarili, hindi pa magawa. Ewan kung bakit hindi po naiisip ng mga miyembro yun, mga kababayan. Kung matino kang tao, sasabihin mo lang kay Pastor, Pastor, sige na po, para sa liliwanag ng lahat, ikatatahimik ng lahat. Total, appointed son ka. Isang dasalan lang yan doon sa sa Glory Mountain. Ayan. Isang luhuran lang yan. Pagkaluhod mo, na. Di ba? Wala! Tanggal na yung kaso. Wala. Hindi man lang nagpapakita. Ngayon, eto pa. Alam na nila, mga bossing,
na may kaso sila. Alam na nila na may warrant sila sa Senado, mga kababayan. Pero, hindi man lang, o sige, dahil ipinapatawag nyo ko, bilang isang ama ng Panginoon, bilang isang religious group leader, bilang may-ari ng SMNI, ako'y haharap sa inyo at ipapaliwanag ang aking sarili. Kaso wala. Tapos, ang sasabihin nila, ginigipit kami ng ng gobyerno. Wala, naloko na. Makakahirap ng mahirap nang makakuha pa ng mas madaming mas madaming miyembro si pastor, mga bossing. Dahil ganyan yung ipinapakita niya. Di ba? Sabi ni Angela Hero, inuman na lang ang lahat kasama nito ni yata ang mangyayari. Inuman na lang. Son of God pala siya. Bakit ang Panginoong Jesus sumunod ng hinuli? Di naman nagtago. Yes, correct. No? Kasi kung ikaw, mga kababayan, ikaw isang guro, nagtuturo, no? Preacher, ang una mo ituturo, kabutihan, for sure. Pero ito, syempre, kasama po dyan, yung pagsunod sa batas. Pagsunod sa batas ng Pilipinas. Pero kung ikaw, pag sa iyo pala nangyari yon, hindi mo naman pala gagawin, no? Wala. Paano ka paniniwalaan ng mga members mo dyan? Siyempre po, ang pagsunod sa batas, mga kababayan, kumbaga, pagsuko sa gobyerno, mga kababayan, ano yung pinapakita nun? Maayos kang citizen. Ganun lang po yun. Pero kung sa kanya, nag-start pa lang yun, hindi na dapat yata pakinggan, mga bossing. 7 million ginagawa niya dyan. Eto na po, pang-5 natin, mga kababayan. Hindi pa pala tapos tong pulis. Koordinasyon sa Senate Sergeant at Arms. Hataw Balita ngayon. Ano daw? Ang importante, good ma'am, nabi gulitan nga papel o sa may magkanda ko ka ng para matitigil mo. Hindi ko naintindihan. Ulitin ko. Hindi tinatago si Kibuloy. Ang importante, good ma'am, nabi gulitan nga papel o sa may magkanda ko ka ng para matitigil mahulog nga illegal nga mo ang aksyon nga gibuhat sa Davao City Police Office. O ang Sergeant at Arms, wala mi na-receiving any coordinations. Kaya basig nagtuo sila nga among gitaguan, wala bayag yun. Yun nga po talaga. Mukhang nasa Sergeant at Arms ang problema dahil wala pa din sila hanggang ngayon na ipinapakita o sinusumite sa PNP na mga papel para sila na po yung mag-a-assist para kay Pastor Kibuloy, mga kababayan.